patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghihip. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Okay, isang magandang araw po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 sa buwan ng Enero, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the action man, the author, DDDO-NPD, Police Colonel Benliner Capili. Magandang tanghali po sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Isang oras po tayo magkakasama-sama. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming
Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Nasa YouTube din po tayo. At sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. So this time, ating pong programa ay sisimulan ng ating Bible verse. Isang mapagpalang araw. Praise God for this beautiful Tuesday. Panahon na naman po para sa gabay, gabay mula sa Biblia. Ito'y gabay para sa hamon ng buhay. Bago tayo dumako sa mga nakaset nating mga tatalakayin, napaganda na may ilang minuto tayong ibibigay para sa salita ng Diyos at sa panalangin. This January, we will dwell on the topic, starting right. Alam ko, yan ang gusto ng lahat. No? Yan ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di po ba? Because starting right is a key element to success and a key factor for us to be able to finish strong and end well. In the Bible, we find a man by the name of Joshua. Joshua. He's going to be the next leader of God's people in Joshua chapter 1. Going to take the lead now and journey with the Israelites. So, gaya ng marami sa atin, gusto natin na tayo ay mag-succeed, no? Na maging maayos yung ating trabaho. We desire that we would prosper and we would reach our way, we would be able to hit our goal and climb our way to the top. Yan din ang gusto ni Joshua, being someone who's next in line. Ngunit marahil iniisip niya, ako baka maikumpara ako sa sinundan kong leader. Because, you know, if you're familiar with the story, ang kanyang sinundang leader ay walang iba kundi si Moses na talaga namang napakahusay. Some people even say na he's like a superhero for them. Someone who's heroic, and I'll say for the Jewish people, he's an iconic leader. We remember him being God's instrument to part the Red Sea and let all the people walk on dry land. And he was the person whom God used to free the Israelites. Okay? Yung liberation nila from slavery and cruelty of the Egyptians. And si Joshua, being next in line, maybe he was contemplating, okay? He was struggling deep within, can I also be like him? Will I be able to do it right like the way he did? Would I be successful like my predecessor? So ang Panginoon, nangusap siya kay Joshua and communicated something very important sa kanya. And ito rin ang isang verse na gusto ng Panginoon na i-communicate din sa atin. Ito yung matatagpuan sa Joshua chapter 1 verses 7 to 8. Hayaan yung basahin ko po para sa inyo. Napakaganda po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya kay Joshua na medyo natatakot, medyo nag-aalala, sabi niya, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Sabi niya kay Joshua, just go straight. Don't be tempted to go left or to go right. Just go straight. Just follow God. And then sabi niya sa verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous. We love that word, prosperous. And then you will have good success. Another thing we desire for, success and prosperity. Mga kaibigan, God knows the right way to go. So if you want to start right this year, you go to God. Because He's the only one who could see the future. Us, we can only see now. God knows the right way to go. The right way to go is to take God's direction and follow God's set rules, respect God's plan and design, and
And we can know that when we can know that when we study His Word. Minsan kasi akala natin mas maganda yung mga bagay na naiisip natin kaysa sa Diyos, ano? Minsan may tao, aminin man natin o hindi, pero minsan we choose our own decision. We yield to our own, our own perception, then consider seriously the ways of the Lord. Minsan akala natin pwede nating baluktutin or ignore yung mga actually non-negotiables mula sa Panginoon. But here's the thing. When we obey and submit, it will prevent us from making decisions that may hurt us or may cause us problems, even big problems. So remember this, God's way, His way is always right. Because He's the perfect God, the God of all wisdom. His way is best. Nagsisimula yan by acknowledging Him as Lord. Very important. You can only enjoy His instructions and follow His instructions by faith when you acknowledge Him first as Lord, as Master of your life. Because why would you obey Him if He's not? I'll end with this. Now, may kwento lang ako, naalala ko nung kami ng asawa ko ay nag-tour sa Holy Land. Isang lugar ang pinuntahan namin na nahiwalay kami sa aming grupo dahil siguro talagang gusto namin magpa-picture, napaganda ng mga tanawin. Muntik na kami mapunta dun sa delikadong part na sabi nila may mga mountain lions daw dun. Dahil nagkamaligan kami ng liko, it's because we were not able to follow the tour guide. Very important po ang tour guide sa mga ganitong lakad, ano? Very important na sumunod, makinig sa tour guide. At sa kanya ka lang magtatanong. Kasi minsan may mga kasama tayo na participants sa tour na when they talk as if they know better than the tour guide. Pero wag tayo magpaano doon. Wag tayo magpalito doon. We go to the tour guide. He knows the way. Because he's been there for several times. So if you want to start right, God said to Joshua, follow my word. Don't be tempted to go to the left or to the right. Just follow my word. It will lead you to the right path, and the right path will make your way prosperous, and you will reach success that you would truly enjoy. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Caris, na every Tuesday ninyong makakasama upang magbigay ng mga gabay para sa hamon ng buhay. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Lord God, thank you for your word. Salamat sa paalala, sa nuggets of wisdom na aming tinanggap ngayon mula sa Biblia, Lord. Gabayan nyo kami. I pray for our police force in our country. Your blessing of protection, wisdom, discernment, and empowerment be upon them. And bless this program, Lord, in Jesus' name. Amen. Good day, everyone. Okay, maraming salamat. Yan po si si Reverend Pastor Saris Marie Fidel. Pastor, Harvest Bible Fellowship, Life Coach, bless our cups. Okay, syempre, no, bago tayo pumailan lang. Pero paabot natin, safe travels daw sa sister-in-law ni Ma'am Kat Kapili, going back to Australia. And bago ang lahat, syempre pababatiin ko muna at muli kong ipapakilala ang aking charming. May nagpatunay na sa akin, no? Talagang branded as charming. Pero bago yan, partner, hindi mo ako makikitang dito, safe. Siyempre, thank you sa ating mga pilots and buddies. Thank you kay Didi, kay DDDO, kay COP Caloocan City Police Station Police Colonel Ruben Lacuesta, sa MPU North Chief, kay Police Major Harold Aaron Melgar. At siyempre, no, sabi ko magkamukha sila. Sabi nila, bakit ganun daw? Puro daw pogi yung may dala sa akin. Si PSSG Montes, John Elbert, thank you. Police Corporal Domingo P. Kabawatan. At sa napakabait at religyoso, si Police Master Sergeant Ricardo M. Castillo.
At sa mga previous sa pilots ko, maraming salamat sa inyo. Eto na, ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmaliw, ang PIO ng Eastern Police District. Partner? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr., ang ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., ang ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta, sir, ang ating staff, command staff ng EPD, Police Colonel Oscar Lacido, ating DDDA, ating DDDO, Police Colonel Leonardo Luna, of course ang ating CDDS, Police Colonel Jonathan Calixto. Binabati ko na rin po ang District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas, at ang ama ng Lingkod ng Bayan, ang DDDO ng Northern, Police Colonel Ben Liner Capili, at mga kapulisan ng EPD at Northern, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, we have 15 minutes after 12 o'clock. And this time, atin naman pong batiin ang D-Stop ng Northern Police District. Siyempre, we'll start from the Chief PNP, Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., RDNCRPO, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., DDNPD, Police Brigadier General Rizalito Gapas, DDDA, Police Colonel Rosito Miranda, DDDO, Police Colonel Ben Liner Capili, CDDS, Police Colonel Adilberto Pitaliano, ang Chief ng Caloocan City Police Station, Police Colonel Ruben Lacuesta, Malabon City Police Station, Police Colonel J. Baybayan, Nabotas City Police Station, Police Colonel Marlo Cortez, at ang Valenzuela City Police Station Chief, Police Colonel Salvador Destura, at sa aking hindi mawawala ito, ang ako pa ng Valenzuela City Police Station, Police Lieutenant Colonel Randolph Asuncion. Okay, we have 17 minutes after 12 o'clock. And this time, atin na pong ihahatid ang ilang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District mula po kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Formal na pagbubukas ng 20-day tactical motorcycle riding course. Matagumpay na isinagawa sa Northern Police District, Quadrangle. Sa isang makulay at masiglang seremonya, pinangunahan ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD, Command Group at iba pang mga opisyal. Masusubok ang kakayahan ng mga pulis sa loob ng 20 araw na pagsasanay kung saan tutuklasin ang kanilang kahusayan sa pagmamaneho, safety protocols, at tamang paggamit ng kanilang mga motorsiklo sa iba't ibang operasyon para sa mabilisang pagresponde sa mga critical na sitwasyon. Ang aming layunin ay hindi lamang gawing mahusay sa pagmamaneho ang aming mga pulis, kundi pati na rin gawing maalam sa mga tamang pamamaraan sa pagsunod sa batas at pagprotekta sa komunidad. Sa kabila ng hamon at pagsubok, nagpapatuloy ang pambansang pulisya sa kanilang misyon na maglingkod at protektahan ang mamamayan. Timbog ng isang lalaki na tinaguri ang top 10 most wanted ng district level ng NPD at top 2 most wanted ng Malabon, alinsunod sa kampanya ng pambansang pulisya laban sa mga wanted person. Ang mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Malabon ay nagsilbi ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO sa Barangay Potrero na nagresulta sa pagkakaaresto sa akusado na isang tricycle driver, 34 na taong gulang. Inaresto ang akusado sa kasong panggagahasa sa ilalim ng RA 8353 na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso. 2 naman ang inaresto. Matapos magsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit sa Malabon. Ito ay nagresulta sa pagkakaresto sa mga suspect na kinilala bilang sina alias JC, 21 anyos, at alias Bukol, 42 anyos.
Bago ang pag-aresto, sa mga suspect ay nagbenta ng piraso na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa isang pulis na umaktong kosher buyer. Kapalit ang 500 piso na ginamit sa bypass money. Sumatotal, ang halaga ng mga nasabat na shabu ay nasa 153,680 pesos at may timbang na humigit 22 gramo. At isang delivery rider ang arestado sa Caloocan City Police Station sa isinagawang operasyon ng mga operatiba ng warrant and subpoena sa pamamagitan ng manhunt operation na nagresulta sa pagkakaresto sa tinaguriang top 9 most wanted person ng Caloocan Police. Kinilalang akusado na si alias Jomel, 28 taong gulang at residente ng Barangay 12, Caloocan City. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kaso nitong murder na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Patuloy ang Northern Police District sa pagsisiguro ng kaayusan at kapayapaan sa ating bayan. At yan po ang mga balita mula sa NPD Team Kamanava, Patrolwoman Daiselan Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazelan Esperanza. This time, atin naman pong ihatid ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Wala kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Huli sa bypass operation ng EPD District Drug Enforcement Unit ang 2 drug suspect na kinilala sa pangalang alias Waray, 46 anyos, at alias Salvador, 36 anyos, matapos ang masusing pagmamanman ng mga otoridad sa mga sospek. Opisyal nilang ikinasa ang operasyon at nang kumagat sa pain ng operatiba itong 2 sospek, dito na sila inaresto. Nakumpiska ng mga otoridad mula sa 2 sospek ang 5 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit kumulang 16.92 grams at tinatayang abot 115,056 pesos ang halaga. Parehong mahaharap sina alias Waray at Salvador sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Himas rehas na ngayon ang mga sospek sa himpilan ng Pasig PNP. Ang mga nakumpiskang iligal na droga naman ay naisumite na sa EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon at disposisyon. Samantala, sa bisa naman ang warrant of arrest na inilabas ni Honorable Presiding Judge Bethany Villafuerte Conde Ponsalan ng Metropolitan Trial Court Branch 69 Pasig City. Arestado naman ng Pasig PNP ang wanted person sa kasong estafa. Ang kaakusado kinilalang si alias Leonard, 41 anyos. Nahanap at naaresto siya ng Pasig City Police Station Warrant and Subpoena Section sa mismong bahay nito sa Barangay Maybunga, Pasig City. Matapos ihain ang warrant of arrest kay alias Leonard at basahan ng kanyang karapatan bilang akusado, dinala siya sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang proseso ng kanyang kaso. Dumako naman tayo sa magandang gawi o good deeds ng Police EPD. Isang tricycle driver ang natulungan ng ating mga kapulisan ng Marikina City Police Station, San Joaquin Police Substation 1, matapos masira ang minamaneho nitong tricycle. May nakabanggaan umano ang tricycle driver na nirespondihan ng mga pulis Marikina. Nagkapatawaran at nagkasundo naman na ang magkabilang panig. Ngunit sa kadahilanan, naipit ang side wheel ng tricycle sa tapaludo nito dahil sa aksidente, na naging dahilan na ito'y hindi makatakbo. At sa tulong ng mga kapulisan, naiangat ang tapaludo sa gulong. Matagumpay na naayos ang tricycle ni manong driver at muli na itong nakapamasada. Protektahan at paglingkuran ang bayan, yan ang sinumpaang tungkulin ng ating mga kapulisan. Kaya't sa anumang oras sila ay laging nandyan para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Natatawa ko dito sa 2 kong pilots, no? Mamasyal kami.
si PSSG Montes John Elbert, saka si Police Corporal Domingo P. Kabawatan. Nasa loob sila ngayon na radio station. We have 25 minutes after 12 o'clock. Okay, this time, nice po nating magpaabot ng birthday greetings. Habang inaantabayanan po natin ang ating panauhin, bago natin i-play yung kanilang audiovisual presentation, ang panauhin po natin ngayon ay representative ng acting director ng PRBS. So this time, naiwan yung isa nating cellphone, ano? Pero I suppose we already gave them the link, no? They've been asking for that link mga about 3 days ago, 2 days ago. Okay, habang inaantabayanan po natin, nais din natin na hapiyawan, ano? Itong nangyayari ngayon, partner, nangyayari ngayon yung ika nga ay hindi naman daw strike, ano? Pero parang nagpapakita na naman sila, itong grupo ng Manibela at ng Piston, ano? Ng hindi nila pagsang-ayon kaugnay dito sa modernization na kung saan ay hindi din nagtutugma, ano? I was able to monitor this news na saan nga ba dadalhin itong usapan na to? Hindi naman magtugma yung opinion ni LTFRB at nitong Manibela at saka ni Piston. Na kung saan talaga po ang nasa losing end nito, partner, is we, the commuters. We are the riding public. Kami po yung ano dito Although we are most affected sa nangyayaring ito, hindi lamang dun sa bulsa, partner Apektado rin kami pagdating doon sa usaping abala. Oo. No? Siyempre, no, napakahirap. Yung lalo na sa nagko-commute, yung lalabas ka ng kalsada, magtatrabaho ka, late ka na sa trabaho or pagod ka na sa trabaho, hindi mo pa alam kung makakarating ka o makakauwi ka. Sana, ito pang ating mga leaders, we go for modernization. We also go for ikabubuti ng ating transport sector, no? But why don't we, no? Sabi nga, how many times they've been sitting down on this? How many times na nagkaroon na ng pag-uusap? Dapat po mag-abot, no? Hindi yung meron dyan, ipapatupad daw ang panghuli after January 31. At on the other part, tutuloy-tuloy sila. Kahit sila ay wala ng mga prangkisa. Saan ba talaga magtutugma? Saan ba talaga mag-aabot? Partner, bilang isang alagad ng batas. Well, ang mahirapan po dyan ang ating mamamayan. Oo diba? nga no? Tama yung sinabi nyo, yung oras, abala. Oo. Napakahirap nun. Yung pagod ka na sa trabaho, paglabas mo sa trabaho, mag-iisip ka pa paano ka makakauwi. No? And there are those people who are staying almost a whole day of their life sa kalsada. Tapos, nap-nap lang, konting pahipahinga lang. And thank you, no, sa kagawaran ng mga kapulisan, sa ating kasundaluhan, sa lahat ng nangalaga, no, during the traslasyon, partner. Nakita natin yung ang hirap ng ating mga otoridad. Sakripisyo, no? Na halos, nakita natin na even yung mga nakasama kong police, no, they stay there for almost 24 hours. Also, these police officers with me now, no? Itong dalawang kasama ko ngayon dito. Si PSSG Montes, si Police Corporal Kabawatan. Galing sila doon, partner. And ikaw also, no? In-upload ka pa ni DDDO, no? You run all the way coming from the traslasyon. Okay na ba? Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa
top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, happy birthday kay Police Lieutenant Colonel Richelieu Galfo Futol, ang aking pinsan. Happy birthday, cousin. Siya po ang chief ng dental ng NCRPO. Congratulations also kay Police Colonel De Sesto, Chief Finance ng Eastern Police District. Congratulations on your well-deserved promotion. That's all we want to say on this your little day. Happy birthday. May the Lord always bless you. Okay, ang tumpak na oras, 31 minuto, makalipas sa ika-12 ng tanghali. This time, we're going to play the AVP ng PRBS. The PRBS is one of the national support unit of the Philippine National Police and provides frontline services with devout efficiency and utmost transparency. Activated as a National Administrative Support Unit pursuant to NHQ PNP General Orders No. DPL-09-12, its vision is to have established an effective, efficient, and credible one-stop-shop retirement system by the year 2030. On top of its core mandate, each PRBS personnel devoted a place in their hearts to the noble significance of the dictum that says, "We will serve our pensioners with the same zeal and commitment that we protect our pension fund." This service is currently headed by Police Colonel Leon Victor Z. Rossetti, ably assisted by Police Colonel Edwin L. Portento and Police Colonel Glenn Oliver C. Cinco. It has 4 main divisions with 17 PNP retirements and benefits administration units currently serving a total of 77,022 pensioners and their beneficiaries nationwide. Throughout the years, the PRBS has remained resilient and committed to providing excellent services in the face of adversity and limited resources. Noteworthy to mention are the following. Sustained the gains of a more reliable and accurate accounting of PNP and NAPOLCOM pensioners through the Pensioner Co-Sagat Co or PKSK project supplemented by the PNP Pensioners Online Accounting System, resulting in the deletion and removal of 985 disqualified pensioners. Preventing the payment of pension to disqualified pensioners, translating to the saving of government funds in the amount of 43,261,009 pesos and 46 centavos covering the period from October to December 2023. Another worthwhile endeavor is the close collaboration with its stakeholders, which resulted in the donation of 8 desktop computer sets with printers. Also, under the Capability Enhancement Program for FY 2023, this service has received light transport vehicles. For a more conducive working atmosphere, the PRBS is undertaking facilities development, including the ongoing construction of the Visitors and Officers Lounge, the extension of the Chief of Staff Office and storage facility. Recognizing the importance of information technology, PRBS is expanding its structured network infrastructure on the 3rd floor and in newly constructed facilities. The
PRBS ranked number 1 in the unit performance evaluation rating among the offices under the functional supervision of DI and DPRM in the 5 months and 4 months of the first semester of the calendar year 2023, respectively. The PRBS also rallies behind the Chief PNP's 5-focused agenda. Aligning thereto, the PRBS has undertaken the following worthwhile activities. Personnel morale and welfare. The PRBS has given a total of 2,167 medals and commendations to personnel with significant accomplishments from September 2022 to June 30, 2023. Integrity enhancement. The PRBS has engaged in training and seminars on moral enhancement, which impacts productivity, performance, and reputation. Information and communication technology development, undertaken through improved network systems and embracing robust ICT platforms to digitize and automate routine tasks such as pension calculations, claims processing, and orderly dissemination of claims updates. Aggressive and honest law enforcement operations, accomplished by way of keen investigation and subsequent filing of appropriate cases against identified spurious pension claimants. Community engagement, doing the extra mile in reaching out to our clients through hospital, home, and wake visitations, distribution of relief items and food packs, and on-site delivery of services through caravans and the setting up of a help desk. Continuing the tradition of excellence through innovations, Police Colonel Rossetti, in collaboration with concerned offices, has come up with a game-changing endeavor dubbed the PNP Automated Retirement Processing System, or PARPS. It is a solution with insight, as it will facilitate a very convenient electronic, paperless submission of documentary requirements as well as real-time monitoring of the status of retirement and benefits applications. All technical details and administrative requirements are refined and linked with other concerned PNP information systems ready for deployment. We assure our pensioners of a more prompt, reliable, benevolent, and service-oriented delivery and attainment of its mandate and task. Okay, we have 36 minutes after 12 o'clock. Inyo pong napanood ang audio-visual presentation ng Pension, Retirement, and Benefit Service ng Philippine National Police. This time, on behalf of the Acting Director, Police Colonel Leon Victor Rosete, ang atin pong panauhin. He will be represented by his Chief of Staff, Police Colonel Glenn Oliver Cinco. Magandang tanghali po, Colonel Cinco. With me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliu. And the other one, ayun. May isa pa tayong kasama, yung Chief of Staff ni Director. Ma'am, sa ngayon po may prior commitment po si Police Colonel Cinco. Police Major Bungay po, ma'am. Yung ako na lang po Okay, come again, sir. Police Major Bungay po, ma'am. First name, sir. First name, please. Ferdinand Bungay po. Ferdinand Bungay. Okay, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali with me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliu, sir. Sir, good afternoon po, sir. Okay, pabatiin natin si Major Agmaliu. Go ahead, sir. Sir, again, Sir Major Agmaliu po, welcome sa ating programa, ang ating lingkod ng bayan. Isa pong mainit na tanghali para po sa inyo, sir. Again, may we ask Major Bungay, alamin natin, anong departamento po ba si Major Bungay, sir? Ano po, ma'am? Pakiulit po. Anong department po tayo dyan po sa PRBS? Ay, ma'am, sa Pension and Gratuity Division po. Okay, pension and gratuity? Gratuity? Yes, ma'am, okay. Gratuity Division. Siguro, nais muna nating alamin, partner. Siguro we will go there, dun sa kanyang division. Alamin muna natin yung division ni Major Bungay, ang pension and gratuity ba? Gratuity. Go ahead, sir. Yes, ma'am, Pension and Gratuity Division po ang opisina po namin dito, ma'am.
So, ito pong opisina ninyo, Major, ano po ang serbisyong ibinibigay nito sa ating mga retired and ang mga pensioners? Go ahead. Ma'am, yung division po namin, yung opisina po namin, siya po yung nagpa-process ng mga pension benefits po ng ating mga retiring PNP personnel. Meaning po, ito po yung kanilang lump sum or outright pension po na natatanggap nila kada buwan. Pag lump sum naman po ay 36 months or 3 years po. Okay, at congratulations no doon sa napanood natin, partner, na ABP nila, no. Congratulations on all the accomplishments. Thank you po, ma'am. Mga magagandang ika nga no na bibigay nating serbisyo sa ating mga kababayan. And as far as we are concerned, medyo magaang-gaang na, no, Major, yung pagpo-process ng ating mga pensyon ng mga pensioner. It goes with no as they age, no. Niluluwagan din ng inyong tanggapan yung ika nga ay yung dating nung unang-unang panahon naman, partner, mabubuko na naman edad ko rito no. Yung unang-unang panahon, Major, medyo may kahirapan, but now with this paperless transaction and computerized, thank you very much na ito ay ika nga ay naisakatuparan na. So, yun ang kukumustahin natin kay Major, no? Bungay. Tama po ba? Yes, ma'am. Tama po. Okay. How successful yung ating computerized processing ng pensions ng ating mga retirees? Ma'am, sa ngayon po, ang ginagamit po natin na system is yung PD list, no? Yung po yung system na ginagamit natin para ma-process po natin yung kanilang o pag-compute ng kanilang mga claims. Yung tinutukoy po natin na PARPS naman po o yung PNP Automated Retirement Processing System, sa ngayon po ay nasa enhancement phase po siya at may mga kinokompleto pa po tayong dokumento para po maging operational na po siya. Pero sa ngayon po, ma'am, ito po ay online submission po ng mga dokumento ng ating mga retiring PNP personnel para ma-process po na mas mabilis yung kanilang pension benefits claims po. Okay, partner, bago ka magtanong kay Major, no? Hindi. Yung online submission Major, curious lang about the thing ng authenticity ng mga dokumento, no? Na dahil ito ay online submission, paano po tayo nakakasiguro na the documents being submitted is authentic? Ito naman po, ma'am, ay manggagaling na po mismo sa issuing unit po ng PNP. Yes, ma'am. So kung ito po ay mga DLOD clearance, logistic clearance po, ito po ay manggagaling mismo sa ating Directorate for Logistics and DPRM po, Directorate for Personal Records Management po. So sila na po mag-upload ng document mismo sa system po. Ayun, maganda, partner, no? Talagang iwas dun sa mga mga malolokong hindi fixer tawag dun golden hands, yung mga golden hands. Okay, Major, may naisita ng aking ko-anchor, si Major Agmaliw. Sir, go ahead. Yes, sir. Follow up ko na rin po yung katanungan ni Ma'am Flory, no? So kung pag sinabi mong paperless kasi, puro upload na po yan, no? Tinanong na rin ni Ma'am Flory yung authenticity. Bilang isang pensioner, kung halimbawa, retired na po ako, i-upload ko na lang po ba o personal ko pang dadalhin yung documents, pertinent documents ko po dyan sa opisina? Sir, katulad po na sabi ko po kanina, yung issuing unit na po mag-upload sa system. Hindi na po si retiring PNP personnel po natin ang mag-upload o magdadala po dito sa ating opisina sa PRBS ng kanyang mga documents. Sa system na po i-upload. So, Major, naiba yung flow ng ating partner. Major, naiba yung flow ng aming mga katanungan. This concerns general na lang ito, in general na lang. Opo. Yes, ma'am. Oo, kasi mamaya puntahan natin yung 5 focus agenda ng ating Chief PNP, how it is being applied with the PRBS partner, no? Pero meanwhile, curious na rin ulit ako noon kasi from the moment that the process will pass through the computerization, sabi nyo nga upload na lang ng upload. How could it be na yung mga original documents be presented? Not necessarily the documents coming from the offices
where it will come from, sir. How about those other documents na manggagaling mismo sa aplikante? Yung original copy nito. Would it be presented sa inyong office? Parang original presented, parang ganun tinatatakan? Or talagang napakagaang talaga na it will really pass through, no? Sa computer na lang talaga. Upload na lang ng upload and you don't have to present the original copy or the hard copy of this. Ma'am, yung ang tutulong po sa kanya, yung admin officer po ng kanyang unit para po sa kanyang mga dokumentong ipapasa na siya po mismo ang magpapas po. For example po, yung mga ombudsman clearance po, NAPOLCOM clearance, yun ang po ay siya po ang mag-ayos doon at sasubmit po niya sa kanyang admin officer at yun naman po i-authenticate po ng kanilang admin officer sa kanilang mga unit at isasubmit din po sa amin. Okay, Major, parang ayaw tumingin sa akin ng partner ko. Parang alam niya kung ano itatanong ko eh. Sige, mauna ka. Kasi somebody's taking, alam mo, we are very fortunate, we are very lucky with the programs no being given to us. Lalo-lalo na sa mga nag-retire. Kasi retiring means parang pahinga naman, So yung burden of preparing all these things. May isang program, ang PRBS, na talagang tuwang-tuwa tayo, na talagang hindi makakaligtaan ang isang pensioner. Ito ay ang pangangalaga ng pulis ko, pensioner ko. Pero mamaya sasagutin niya ni Major kasi may itatanong ang aking co-anchor, Major Bungay. Go ahead, Mark. Yes, sir. Go ahead, sir. Yes, sir. Ating naman kumustahin na itong programa nila na one-stop shop retirement system. No? Doon tayo sa one-stop shop. Huwag mo na doon sa police ko, pensioner ko. Go ahead. Ano naman po yung maidudulot na sa ating mga retirees o yung mga beneficiaries dito tungkol dito sa one-stop shop retirement system, sir? Pakiulit po, sir. Medyo naputol po. Go ahead, lakas-lakasan mo kasi. Sir, dito po sa program natin, itong one-stop shop retirement system, maaari ba natin bigyan ng kaukulan na further discussion dito para sa ating mga beneficiaries sa retirees? Bali, sir, ang one-stop shop po natin na in-implement po ni PRBS, ay ito po, isa na rin po sa inumpisan po natin, yung parts po na hindi na po kinakailangan na si pensioner pa mag-aasikaso ng kanyang mga requirements, no? Medyo pinapaganti po natin, sir, ma'am, yung kanyang pagre-retiro. Tulad po sabi ni ma'am na hindi na po burden yung pagre-retiro. Pinapagan po natin yung kanyang pagre-retiro po, yung pag-aasikaso ng mga dokumento. And kasama din po dito yung pagpapalakas po ng ating mga regional offices na lahat po ng mga retiring PNP personnel ay ina-assist din po natin. No? May mga coordination po tayong ginagawa sa ating mga admin office sa mga units and regional offices po. Para si retiring PNP personnel po natin, talaga po naman hindi na po siya mahihirapan pa para sa kanyang pagre-retiro. Go ahead, partner. Follow-up question? Go ahead. Yes, sir. Itong one-stop shop, sir, implemented na ba down sa regional offices natin, regional offices? Opo. Yes, sir. No, opo, matagal na po natin ginagawa to, sir, na talaga yung ating mga regional offices in behalf ng ating national headquarters po sa atin dito po ay sila na po nag-aasikaso, nagki-cater din po ng mga pangangailangang assistance ng ating mga retiring PNP personnel po with regard sa kanilang retirement po. Okay. Okay, finally, no? Dito, kasi during the time of General Dizon, who is now presently the Regional Director of Region 5, ay natanong na natin ito at talaga namang, actually, na-monitor ko ito. Ang gusto ko lang alamin kay Major Bungay ay, again, on every particular pensioner po, may naka-assign po tayong police, di po ba, Major? Ang tawag natin dito, yes. Active personal body po. Active personal body po. Active personal body. Tama po ba yun? Police ko, tama ba? Yes, may title ito pensioner ko, sagot ko.
Ayun, o, di ba? Yes, ma'am. Oo. Kasi sana nung panahon ng daddy at mommy ko may ganito na eh, no? Babalik na lang tayo sa edad, Major, wag na. Okay. Yes, ma'am. Hindi kasi happy tayo dahil ang patuloy na idinadaing nga dito, no? There are those people wherein meron tayong mga pensioners who cannot actually, no, makapunta pa. And thank you for this program na ang pagkakaintindi natin dito, Major, medyo palawakin niyo po ng konti, ano? Pero ang pagkakaintindi po natin dito, ang pulis na ito ay pumapasyal sa bahay ng pensioner and this individual police officer sees to it, no, na naaasikaso itong ating pensioner from the very document up to the last things na kailangan nilang gawin when it comes to their pension, sir? Yes, ma'am, tama po. Isa rin po ito sa initiative po ni PRBS para po na-check natin at ma-assist pa rin po natin yung mga wellness ng ating mga pensioner po. Na sila po talaga hindi po napapabayaan kahit sila po retired na. So kasama po doon yung pagbisita nga po ng ating mga active pensioner body o mga personnel po sa police stations na binigyan po natin sila ng task na bisitahin po ang ating mga retired personnel, i-check kung sila po ay kumusta na po ang kalagayan nila, kung sila po ba ay buhay pa, kung sila po ba may sakit na or nangangailangan po ng ibang assistance. And kasama na rin po rito yung pag-check po sa kanila mga beneficiary. Kasi isa po sa inumpisan po natin ngayon ay hindi lang po ang retired PNP personnel o pensioner ang ating i-check, ma'am, kundi pati na rin po ang kanilang mga beneficiary na ngayon pa lang po maayos na rin po yung kanilang mga dokumento. Okay, follow up partner gaano na po ba katagal itong police pensioner ko sagot ko? Major? Ma'am, ito po yung nag-umpisa po, ma'am, July 2020 po. Okay. Meron lang po kasi kung nais itanong, very rampant po kasi. Actually, I handled one case dati, no, na yung ika nga ay a fixer, no? Yung fixer, yung nagkaroon ng pensyon. At yung pensionado, oo, no? Ang sakit pakinggan nito na yung pensionado mismo ang nawalan ng pensyon. And when we solve the problem, ang mabigat, ibabalik muna nung tunay na pensioner yung mga naibigay na pensyon doon sa fixer. Ang my point here now, Major, is actually not the issue itself. Mula po ba nung 2020, since yung ating pulis ko ay sagot ko, based on your statistics, nakita niyo po ba at napansin niyo na nabawasan po yung reklamo pagdating po dito sa mga ganitong bagay, yung ika nga ang pensyon ng isang tao ay ika nga napasakamay sa iba, naging biktima ng ganito because of the fact yung benefit nitong programa ng pensionado sagot ko. Napansin niyo po ba since 2020 na bumaba yung statistiko ng mga pensionado na nagiging biktima ng mga ganitong aking nabanggit kanina? Yes, ma'am, no. Yun po, isa po sa mga achievement po ng ng pensioner ko sagot ko or PKSK po is meron po tayong nakita na mga nagpe-pension pala or meron din po tayong nakita na nagpe-pension na hindi naman po pensioner at disqualified na rin po sila para tumanggap pa ng pension. So nakakatipid po ang gobyerno natin ng mga milyon-milyon po, no? Nasi-save po natin yon. Isa rin po sa ating mga accomplishment, yung mga nakita po natin na gumawa ng mga nag-submit ng mga peking dokumento, nasampahan na rin po natin ang kaso. May mga ganun pong instance po na check po natin yan through checking ng ating mga APBs po sa kanilang mga assigned pensioner. Malaking bagay, partner, yun yung katulad nun, yung ang ganda. Kung sino man na nakaisip nito, no, yung mag-detail or mag-assign ng pulis sa bawat pensioner, talagang saludo tayo, no? Kasi pensionado ka na nga lang, tapos nag-iedad ka pa, tapos gugulangan ka pa, wala ng puso yun, ano? Minsan, balik ulit tayo sa edad, no? Nung unang panahon, nakakita pa tayo ng mga pensioner na ika nga talagang may kaedadan na. And with this program, saludo tayo, no? Kahit papaano ika nga, nag-retire man yung pulis,
ika nga ay hindi pa rin pinababayaan ng ahensya o ng kagawaran. Opo, Okay, ma'am. partner. Mukhang may gustong sabihin yung aking co-anchor, Major. Go ahead. Sir. Yes, sir. Tako na Sige po, tayo sir. sa focus agenda ng ating Chief PNP. No, ma'am, no? Atin naman kumustahin, ma'am, siguro yung moral and welfare kung paano napapalago ng PRBS yung mga personnel natin dyan, sir. Sir, sa moral and welfare naman po ng ating personnel sa PRBS, isa po sa binibigay po natin yung mga award system po, no? Yun. Pag may na magandang nagawa o initiative na ang ating personnel, ay binibigyan lang po natin ng karapat-dapat na awards po or mga medalya. Kapag meron naman po nagawa ang ating personnel na hindi naman po kaya o labag po sa ating pinaiiral na batas, ay binibigyan din po natin ng mga punishment or demerits lang po or pina-explain po natin sila sa kanilang mga nagawa. And siya rin po doon, tuloy-tuloy po ang ating pag-conduct ng mga schooling at endorsement sa kanilang mga schooling, mandatory at specialized course para naman po sa kanilang career enhancement po. And kasama din po doon sa ating mga moral welfare is yung pag-aayos ng ating mga logistical support para mapagtrabaho po sila mas maayos. Kasama po rito yung environment ng kanilang working station po. Okay, partner. Yes, sir. Naalala ko na naman, ma'am. May naalala ka na naman. Las May Piñas, tatanong no? ka, Si Sir Santos. si Colonel, si Colonel Jaime Santos, nagpapaparlo. Bakit mo naalala? Pension to. Ito talaga. Okay, I will go back to Major Bungay, no? Yes, nabanggit niya yung sa pension. Siguro, with honors naman, nais nating makibalita mula po sa inyong tanggapan. For the previous year of 2023, Major Bungay, nais po nating kumustahin naman yung ating yung estado ng ating mga pensyonado. Gaano ba karami? Ito po ba taon-taon dumadagdag ang ating ang volume ng mga pensioners? May nawawala, may nadadagdag? Yes po. Ma'am, hindi po talaga natin yung bilang na may iwasan tumaas at bumaba po. Not actually the exact statistic, no? Nais lang nating makibalita. Alin po ba ang mas madami? Ang dumadagdag o ang bumabawas? Sa ano po kasi ma'am, hindi ko po maano kung ano po mas marami. Pero sa ngayon po, meron po tayo na 77,799 po na ito po is pensioner na subject po o nabibilangin o i-account at bibistahin ng ating mga active pensioner body para makita po natin kung sila po ay qualified or disqualified. Is this all over the Philippines? Yung Yes. 77,000? Yes po ma'am. Nationwide po ito ma'am. Ang dahil palang trabaho ng PRBS. Ito po, kasama po namin dito yung mga police stations po natin sa mga Okay. Opo. At saka with the use of this with the computerization na isinasagawa ngayon, siguro naman medyo mag-aanggang ng konti yung trabaho, no, Major? Opo, ma'am. Opo. Yun po naman isa rin po sa gusto rin po mangyari ng ating mga leaders po dito po sa atin sa panguna po ni Police Colonel Rosete po, kami director, na mapagaan din po ang trabaho natin at magkaroon po ng zero backlogs po ang PRBS with regards sa processing ng ating pension po. We would like to extend our thanks, no, to our acting director ng PRBS, no, si Police Colonel Leon Victor Rosete, no. Busy lang po ang butihing director, so he's now being represented by Police Major Ferdinand Bungay. Major Bungay, wag ka aalis diyan, ano? You will be staying with us until 1:15. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL.
Okay, muli po nagbabalik ang nyo abang lingkod, Flory Gabitan. Siyempre, kasama ko pa rin ang aking partner, Police Major Darius Agmaliu. Still with us, being represented by Police Major Ferdinand Bungay, ang Acting Director po ng PRBS, Police Colonel Leon Victor Rosete. Okay, kasama pa rin natin si Major Bungay, no? Magandang tanghali kay ED, Executive Director ng LTFRB, Attorney Bob Peg, Attorney Eric Valero, at syempre, no, kay sa aking doktor, sa aking IM, kay Dr. Rizalito, Ramelito Mariano. Diba, naalala ko yung pinsan ko, Okay, meron akong kasama dito, Major Bungay, how many years? 7 years? 3 years daw siyang ano tawag? Acting body pensioner. Dapat pala siya muna yung tinanong ko kanina, no? Kung ano. Meron pala ako ditong Major, proud a member of the acting body pensioner team. Okay, balikan natin si Major. Yung tinanong ko kanina, partner, about the ang dami, no? With the 77,000 na check-in pa nila. Siyempre, yung documentation nito, no, Major? Napakaabala ng inyong tanggapan, ano? Aside from all these things, nais po namin kumustahin naman and i-congratulate kayo on all the successful programs and projects done and being implemented by PRBS. Would you like to share it with us, to the listening and viewing public, sir? Please go ahead. Major. Yes, ma'am. Clarify ko lang, ma'am. Ano pa po yung mga projects or programs na yung pinagkakaabalahan ng PRBS, no? Yung mga successful na naisagawa at isasagawa pa. Siyempre, with the acting director, Police Colonel Rosete, no? May mga magaganda pang na programa o proyekto sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng PRBS sa mamamayang Pilipino. Go ahead, sir. Yes, ma'am. So, sa ngayon po, kasama po nung pensioner ko sa GUTCO program, yung PPOAS po, o PNB Pensioner Online Accounting System. Kaya po, medyo napapadali din po ang ating mga pag-account sa ating pensioner, kahit ganun po karami. Ay dahil na rin po sa active na tulong or koordinasyon po ng ating mga regional offices. Ito po ay ginagamitan natin ng system na PPOAS po o yung ano nga come po. Again? Major, come again, PPOAS? What's this? Opo. Pensioner, PNP Pensioner Online Accounting System. Yan naman pong ginagamit natin sa PNP po. PNP Pensioner Online Accounting System po or PPOAS po. Okay. Pwede po bang paki-elaborate ito ng mas malawak-lawak pa? Yan po yung ma'am, yan po yung system na ginagamit natin para ma-account po or ma-check yung estado ng ating yung 77,000 po. Diyan po nagre-report yung ating mga active personal body kung ano na po ang wellness or kondisyon ng ating mga pensioners po. Ito po ay paperless po na reporting. Major, umabot na ba tayo sa punto na halimbawa ako yung individual na pensioner, can I immediately access sa website ng PRBS and can I immediately check the status of my pension? Meron po ba tayong ganong sistema? Yes, ma'am. Ito po ay isa din po na tututukan din po natin ngayon na mayroon din po tayong magawang system po na mas enhanced na system para ma-check po ang ating mga status ng ating mga pension. Oo, kasi Major, ma-share ko lang balik na naman kami sa edad, Kasi dati nung nabubuhay pa daddy ko, inuutosan ako, tawag ka sa telepono, tignan mo kung may pension na. Wala na tayong ganon, Major, wala na. Yung po ma'am, yung pag-compute po, ay yun po ay i-develop pa po natin kung paano po natin maayos po ang ating mga sistema. Okay, Major, yun na i-share ko kanina, wala na tayong ganito. Sabi niyo nga, through computerization, you can check the system, status ng pension. Kasi way back, sabi ko nga,
isa ako sa nautusan dati ng daddy ko, o tawag ka sa kung meron ng pension. So wala na tayong ganito. Immediately, we can easily open our computers, tapos i-type lang yung pensioner's name. Ma'am, sa ngayon po, meron naman po tayong every month na through text blast, no? O tinatawag natin text blast. Kami na po ang nag-i-inform mismo sa ating qualified pensioner. Hindi na po sila nagtatanong kung makakatanggap sila ng pension or hindi. Tayo na po nagsabi sana na ito po ay qualified po kayo na makatanggap at endorse na po namin yung pangalan ninyo sa finance service para po sa schedule ng inyong payout po kung kailan po kayo mababayaran. Ang galing ang galing talaga. Saludo talaga ako kasi isa ako sa dumanas ng kapapalo up dati. Saludo talaga tayo kasi kung nabubuhay sana yung aking matatanda nagtatago pa ako noon para wag ako mautusan partner ikaw. Go ahead, may tatanong ka kay sir? Yes sir, punta naman po natin at kumustahin ang itong community engagement, no? Paano isinesagawa ng PRBS ang community engagement, sir? Sa community engagement naman po natin, in coordination din po natin sa ating PRBU sa pagpapalakas po natin sa kanila and sa ating PCR activities po. Katulad po ng caravan. Nagka-conduct din po tayo ng caravan. Pupunta po tayo sa mga regional offices para mapagkaroon po ng information dissemination, one-stop processing din po, no? Kasama po dinadala po natin mga personnel natin doon na in charge po sa processing katulad po ng ID, pensioners ID kasi nagbibigay po tayo ng pensioners ID. Meron din po tayo doon mga nagpa-process po ng mga applications, kung nagche-check po ng kanilang mga dokumento bago po sila magretiro at nagche-check din po ng kanilang mga status ng pension sa ating mga inimbitahan ng mga pensioner. And with regards sa ibang community engagement activities po, naggagawa rin po tayo ng mga feeding program. Meron din po ngayon po, kasalukuyan po, meron po tayong bloodletting na activity dito po nangyayari po ngayon sa ating opisina sa PRBS po. Meron din po, coordination po yun sa Red Cross. Meron din po tayong mga medical activities po na kinakandak in coordination with health service din po. So ang benefactor po nito ay syempre yung ating mga PNP mga PNP personnel, mga beneficiaries, Major? Mga clients po natin, pensioner natin at pati na rin po ang kanilang mga beneficiaries po. Ay, ang galing naman imagine kahit retired na, may mga benefit. Di ba kahit retired na siya, may mga benefits pa coming from the retirement and pension. Hindi not necessarily nag-retire ka na pension na lang, but still na-avail mo pa yung benefits given by the office, no? Nakakatuwa. Yes, ma'am, yan din po kasi hangarin po ng ating mga ating opisina po na kahit retired na po ay maramdaman nila na hindi po sila napapabayaan po. At maramdaman na inaasikaso pa rin po sila. Nakaka-touch naman kung nabubuhay lang talaga yung aking mga mahal sa buhay. Hindi kasi talagang pag as they age kasi Kasi 'di ba, Major, napuputol lang naman ang pensyon ng isang pensyonado kapag ito ay nawala na yung tunay na pensyonado. Ito sumasalin sa kanyang tunay na asawa. And it also it will end up also kapag ito ay nawala na, no? So parang doon na nagwawakas yung pensyon. Pero kapag ang pensyonado ay lumalaban na hanggang 100, 120 years old, no? O, di ba? May pension pa rin yun. Imaginein mo, partner, with the benefits, with the assistance given by the PRBS, no? Meron ka pang may nag-aalaga sa yung kapulisan, how could it be na parang mapapagod at mahihirapan ka pa? And thank you very much for attending to them. O, di ba? Welcome po, ma'am. Oh, partner. Napakalaking bagay yun para sa mga pensioner natin. Go ahead. Hindi ka pa magpe-pensioner. Sige, magtanong ka kay Major Bungay. Kumustahin po din natin itong information and communication technology na development ng PRBS. Ano naman po yung mga update dito, sir? Sir, katulad po na pinakita po sa ABP kanina, no, na in-enhance po natin yung ating server, yung kung saan po natin ini-store yung ating database.
at pinapalakas din po natin yung ating internet connection. Kaya magkaroon po tayong mga signal booster dito po sa opisina para mas mapabilis po ang ating pag-process. Kasi pag mahina po ang internet natin, minsan yung system po kailangan po malakas po ang internet connection po nun. Plus po doon, yung database po natin mas in-enhance na po at inaayos na po lahat ng ating mga computers na ito po ay makakasabay na sa mga bagong applications or system na ini-implement po natin. Okay, since a pensioner si Major Bungay, no, kumustahin natin. Sir, regardless of the figures, regardless of the statistics, nais ko lang po malaman, as per your experience, meron na po ba kayong nasampahan ng kaso o naipakulong pagdating po dito sa mga pinagsasamantalahang mga pensioner? Yung lalo higit, no, yung victims of fixers. Was there an incident na nakapagsampa na kayo at nakapagpakulong ng para naman madala, sir, para bigyan natin ng patanit. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Meron naman po, ma'am. Meron po tayong mga nasampa na rin po ng kaso at ito po ay nahuli naman po natin at naipakulong na naman po natin. Especially yung mga issue po noon na mga ghost pensioner po. Meron po mga file na po kasong gano'n. Meron din po tayo na sampa na rin kaso, nagpapasa po ng kanilang application dito na pineki po nila. Meron na rin po tayo na file na nun. Oo nga. Biro mo, lakas ng loob nila. Yes, po. Opo, yun po, na-check po natin yun. No? Sa medyo iniingatan po kasi natin ang pension natin, ang pension fund ng gobyerno na yung talagang qualified na pensioner lang po ang makakuha. Hindi po pwede yung mga peking pensioner po natin. Oo, and aside po, yun nga po, inintindi po, inaalala po ng ating PNP ang welfare ng ating mga PNP pensioner, lalo po mga retiring personnel. Ganun din po ang approach natin sa mga nang-aabuso na mga tao para sa kanilang kapakanan po. Okay. Hinangad namin, Major Bungay, na kayo ay makasama ng matagal, no? Pero nga medyo natagalan tayo pag sa link. So we only have about how many seconds more to go, and this time we're going to give you the opportunity para po magbigay ng inyong parting message. Sir, please go ahead. Yes, ma'am. Sir, thank you po sa opportunity na inyong binigay po sa amin para mas maiparating pa po sa ating mga pensioner, sa ating mga clients at sa kanilang mga beneficiary na ang PRBS po ay narito po, katuwang po nila sa kanilang pagre-retiro at di po namin sila pinapabayaan po. Okay, will that be all? Napakaigsi, pero anyway, thank you very much for being with us. Police Major Ferdinand Bungay ng Pension and Gratuity. Thank you very much, sir. God bless you. On behalf of the Acting Director ng PRBS, Police Colonel Leon Victor Rosete, thank you very much po mula po sa The Action Man, the author, DDDO NPD Police Colonel Ben Liner Capili. Okay, ilang segundo na lang po ang nalalabi, no? Pero siguro sa ilang segundo naman, partner, ay marami din tayong natutunan kay Major. Medyo natagalan kasi pumasok, no? But anyway, kahit pa paano yung binanggit natin kanina, yung nangyayari ngayon na hindi daw strike ang tawag doon, ano? Pero but still, most affected person, of course, kami. The riding public. So, with that, partner, umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Magmamadali ka na naman. So, this time, nais ko muna magpasalamat sa aking pilots, no? Namasyal tayo, ha? Ayun, kay Police Staff Sergeant Montes and Police Corporal Kabawatan. Partner? Yes, ma'am, mula po sa kapulisan ng Eastern Police District at saka Northern Police District. Ang parati pong nagbibigay ng serbisyong may malasakit, respeto at profesionalismo. Sagot namin ang iyong kaligtasan, yan ang tatak ng Team EPD at Northern Police District. Magandang buhay po.
Okay, nagra-rhyme siya, no? Nagra-rhyme. Engineer, thank you very much. Diyan po sa technical ng Mellow Touch, 94.7. Glenn, thank you. Engineer Noel, thank you. At syempre, maraming salamat po sa ating nakadaupang palad. On behalf of the Acting Director ng PRBS, Police Colonel Rosete, sa aking co-anchor, higit sa lahat po sa author, the action man, DDDO and PD Police Colonel Ben Liner Capili. At kay Didi, magandang tanghali sa'yo. Police Brigadier General Rizalito Gapas. Pilots, my pilots, thank you very much. Muli po, tayo po'y magkarinigan muli at magkakitaan sa darating na Martes. Muli po ito ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada